So parang ready pula tayo. No? Talagang halos walang mga tulog. No? Pero dahil nga ang Panginoon ang pinaka gabay at saligan ng ating lakas na siyang nagbibigay din, ito narito pa rin tayo. At maging doon sa mga wala rito, we pray for them, no? Na siyempre kasama din natin sila at kaisa rito. Even they're physically wala rito, but spiritually, we're still in one spirit, one body and accord. So muli, good morning uli sa inyong lahat at salamat. So, inumpisahan ko sa pagod. Siyempre, pag may pagod, may pahinga. Sabi nga nila, di bali ng walang tulog kesa naman walang gising. Sino dito yung gustong kahit walang tulog, basta may gising? So, salamat sa Panginoon. Alam po natin na ang Diyos ay nakamasid sa lahat ng dako. And alam niya ang ating mga activities, no? Alam niya ang ating mga ginagawa. Higit sa lahat, alam niya ang ating mga puso. Dito sa kapahayagan ng Panginoon, makikita natin dito na ano talaga yung isinisigaw natin at ano rin ang gustong isigaw ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang leader, alam naman natin na when it comes to leader, isa si Moses ang kanyang ginamit. Alam natin doon sa hindi nalingid sa atin, bata pa man tayo, lalo na sa mga Sunday school or sa mga matagal na rin sa pananampalataya. At doon sa mga ngayon pala magsimula, nabigyan natin ng konting background. Sa una pa lang, no, alam na natin kung anong hangarin ng Diyos para sa kanyang bayan. At hindi lang naman ang bansang Israel, kundi tayo rin ay kanyang bansang hinirang. And yan nga sinasabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 2 and 9, that we are the royal priesthood, we are the new generation, tayong tinawag na generation to be a priesthood, no, na para maglingkod sa Kanya, and we shout the name, His holy name, and shout, para may isigaw tayo, may patotoo tayo tungkol sa buhay na ginagawa natin. Pero ang hangarin ng Diyos, He's the same yesterday, today, and forever. Hindi na babago. He's the same yesterday. Siya pa rin ang God nila, Abraham, Jacob, Isaac, at siya rin ang Diyos natin. Do we agree on that? Kung ang Diyos natin, hindi na babago ang kanyang plano, hindi na babago ang kanyang ibinigay na destinasyon sa atin, at hindi na babago ang kanyang hangarin o what we call it purpose. Sa mga aklat ng Exodus chapter, basa tayo rito. Kung sisimulan natin to doon sa mga aklat ng chapter 3, verse 1, no? Pero simulan na, sige, kung sisimulan natin to dito, makikita natin, kasi gusto kong i-paraphrase to, ang haba nito hanggang 138 to no? Now Moses, so yan, sinabi niya, no? Di ba? Kung babasahin natin, kukwento ko na lang sa inyo, no? Habang binabasa niyan, tinawag siya ng loob, no? Para sa Midian, no? From the flock to the back. Ibig sabihin, tinawag si Moses bilang isang a leader upang sabihin niya para sa mga tao kung anong gusto niya sabihin. Kasi alam niya kung patatawag niya lahat ng tao, walang magsisimba eh. No? Kaya unang-una tinawag niya, malika dito Moses, pero bari may sandalyas mo ha. Kaya pa ang pinakabigyan natin ng highlight dito when it comes doon sa verse 7. Dito sa verse 7 kasi binabanggit niya rito na gusto ko kasing may translation sana eh.
And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their righteousness at taskmasters. For I know that sorrow. So, ibig sabihin, gaya na sinabi natin, ang Diyos, He's watching us. He know. At sabi niya kay Moses dito, dahil nakita ko yung affliction. Pag sinabing affliction and oppression, yung mga ginagawa ng mga ng Pharaoh, no, ng Ehipto, no, yung pamuno ng Ehipto na kung saan ay sila ay ilang taon na 400 years, no, na sila ay alipin. Pag sinabing alipin, binili, walang kakayahan, binili ang panahon, oras, walang sweldo. At kung susumahin, kung titignan natin, ang pakahulugan ng tinawag na Egypt, no? Kapag sinabing land of Egypt, ito yung darkness, or ito yung lugar, diliman o lugar ng kung saan naghahari. Walang iba kundi ang Prince of Darkness. Walang iba kundi ang ating opposite, ang si Satanas. So, 400 years silang slave dyan, and then nakita ng Diyos, pagod na sila no? Papagod na. At nawag niya si Moses, halika, usap tayo. Nakita ko yung mga ating ang bansang Israel na sa pamumuno mo, gawin mong kausapin mo sila. No? Ito yung istorya niyan pag binasa mo, no? Kausapin mo siya, sabihin mo na papahanda ko silang palayain at gusto ko silang kausapin. Gusto kong kausapin yung mga bansa na yan kasi nakita ko yung affliction sa oppression, hirap na sila eh. Pero ang respond ng mga tao, alam niyo kung kapag pinag-aralan natin, mahaba to. Pag pinag-aralan, pag binasa niya, sabi niya, ikaw na lang, Moses. No? Ayaw na naming makipagkita pa sa Diyos, di ba? Kasi nga ayaw nila yung mga ganito, yung magsisimba, ayaw nila ng mga pataas ang kamay, ayaw nila ng paiyak-iyak, ayaw nila ng mga by praise and worship, no? Ayaw nila ng ganyan, lalo na sa offering. Ayaw na ayaw yan. Kaya sabi, ikaw na lang, Moses. Ang ginawa ni Moses, siya na nakipag-usap. No? Nasa Diyos. No? At nung nakipag-usap siya, sinabi niya sa mga tao na handa tayong palayain ng Diyos. Pero makikita natin dito yung ano ba ang talagang purpose ng Diyos. Noon pa man, He's the same yesterday, today, and forever. The purpose of God yesterday and now is ang kanyang mga kingdom people ay bigyan ng better living and better life. Bigyan ng place, what we call promised land, which is a place of milk and honey. Kaya nga sabi niya, di ba? Matthew 11:28, come to me. No, pagod na kayo all of you weary and heavily burdened. And I will give you rest. He's inviting us. He's inviting everybody. He's inviting not only His will, but everybody. He's inviting everybody. And I will give you a better living and a better life. But you have to go to the right place and right environment so that you can receive. May gagawin kayo. At ganun din yung sinabi. Gusto niyong makakain? What shall I eat? What shall I wear? What shall I dress? What shall I clothe? Anong aking dadamitin? Anong aking inumin? Anong aking kakainin? Ang sabi ng Diyos, punta ka dun sa sa promised land. Seek ye first. Saan nyo matatagpuan yung promised land? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And hindi lang what shall I eat, what shall I wear, at what shall I drink. Yung tatlo lang yun Yun lang yung motivation ng mga tao. Tatlo lang ang gusto, kumain, makadamit. Yun yung mentalidad ng mga taong wala sa sistema ng Diyos. Na nabubuhay lang sa mundo. Ang gusto lang nilang kumain,
kumain, magkadamit, tuminom. Amen? Pero sabi ng Diyos, hindi yan. Promise lang na ibibigay ko sa'yo, better living. No? Pero kailangan mag-travel ka, may journey ka. Sabi niya, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Ba't ano ba matatagpuan sa kaharian ng Diyos? Ng kanya, ng mga sistema, nandiyan ang kanyang pangako. Pero lalakad ka na may kabanalan. I want you to walk uprightly. Uprightly means right walk. Dapat hindi ka violator. Amen? Dapat matuwid kang paglakad mo. Kahit hindi ka masyadong ditong nakakapagsimba dahil nga sa mga trabaho mo, pero hindi ka naman nagbabiolate. Kesa yung lagi ka naman nandito, tinuro ng relihiyon. Yung pala, una-una kang reklamador, hindi ka pa nagtatights, ikaw pa yung nangungupit, di ba? Lakas mo pa sumibog. Ikaw pa yung nagreklamo. Karamihan hindi nagbabayad ng tax yung mga reklamador. Kita mo sa Pilipinas. Pero sabi niya, hindi lang 3 ibibigay ko sa inyo. All! Past, present, future. Kapayapaan, kasaganaan. Prosperity is only one of a byproduct of your obedience. Pero may dapat kayong may ganapin. Kaso nga, ang hirap Pati yung mga Israel, tayo makipagkita kay Kristo. Ikaw na lang, Pastor Boji. Pagdasal mo na lang kami. No? Kaya nga ilan lang yung mga gustong gumising ng alas 3. Kayo na lang, Sister Tess, ate pastora, mga pastorang pang alas 3. Tapos sabihin nyo na lang kung ano nakita nyo sa bolang kristal. Ugali ngayon, ugali noon. Pero, purpose ng Diyos noon, purpose ngayon ng Diyos. Kaya narinig nyo sa atin, better living, better place. Noon niya pag gusto yan Hindi niya muna binigyan ng relihiyon, di ba na magsisamba muna kayo bago sa akin. Pero may kaparanan, bago nyo marating yan. Kung babasahin nyo yan, downward, kailangan mapalaya muna. Pinutusan niyo muna si Moses. Sabi ni Moses, teka muna. Ang bigat ng pinababangga mo sa akin. Si Pero yun. Makapangyarihan yun. Ruler ng Egypt yun. Sabi niyo sa Diyos, di ba? Para praise lang natin to. Sabi ng Lord, di ba, bibigyan kita ng bato, ng tungkod, di ba? When God calls you, God will equip you. Amen? Kaya ngayon, hindi bato na ibibigay sa'yo. Kung tatawagin ka na Diyos at 100% ka, magiging bondservant ka, at magpupuli obey ka, you're willingly or willfully committed, anong basto na ibibigay sa'yo? Kaperahan. God will put you in a place of influence, success. Hindi mo mararating ang promised land kapag wala yan. Kasi dapat may bandage ka, palalayain ka. Anong naganap dito? Nagkaroon ng deliverance. Kasi sabi niya, pumunta ka kay Pero, bibigyan kita ng tungko, ng i-equip kita. No? At sabi mo sa kanya na gusto kong palayain na aking mga tao. No, kaya may mga deliverance. Papalayain muna. Kasi hindi ayaw ng Diyos nung diretso muna kayo sa promised land. Kasi bakit? May mga stronghold Amen? Paano sila makakapunta doon? May mga stronghold. Di ba? Pagpunta mo pa lang ganyan, panain ka ni Pero, yari ka sabi niya, ibagsak muna natin yung Pero, papuntahin mo. Pag hindi sa sumunod, magpaulang ka ng kung ano nung gusto mo ipaulan, apoy, kung mga ano, di ba? Gawin mong dugo ang dagat. Payanigin mo lahat. Nakita natin pag binasa natin yan. Para maniwala siyang may Diyos. Kaya nga nandoon, pinatawag ngayon ng Pero yung mga ano niya, mga magikero niya. Nung ginano ni Moses kasi, di ba? Akita niyo may kapangyarihan. Ginawa din ng mga magikero niya, ginanon din yung baston. May kapangyarihan din Ahas, ginawa ni Moses, ginanon niya rin. Kinain ngayon yung mga ahas ng Pero. Ibig sabihin ng authority, the spirit within us is greater than the spirit in this world. Sarap ng kari-kari.
Kaya kayo, huwag kayong patatalo. Illegal dito yan, the prince of darkness. Yung iba ayaw lumaya eh. Di ba nangyari? Di ba? Anong ginawa? O, pinakita. Ganon. O ano, hindi mo pa rin palalayan. Kaya hanggang mga ilan, mahigit ata 10 basta ilan yung ginawa, ayaw pa rin. Nagganon pa rin, magpaulan ng ganito. Gawin dugo ang dagat, magpaulan ng mga palaka, lagyan ng mga bukol-bukol ng mga sakit, di ba? Mga ganon-ganon nangyari. Ganon ang drama dun sa istorya ng Israel. Ayaw pa rin pero hanggang sa pumayag na. O sige, papayagan kong lumaya yan. Pero sabi niya, makikiusap, huwag masyadong malayo. Okay. Granted, permission granted, but not too far. Kasi si Pero, alam mo si Satanas, di ba? Great psychologist eh. Papayagan ko kayo. Pero wag masyadong malayo para madali kayo mag-backslide. Diyan lang kayo. Kaya kita nyo ngayon dito, di ba? Mas nanaig yung iba sa tulog. Ang lapit eh, no? Ng Pero eh, no? Tatapos ang deliverance. And dali bumalik. Diyan lang eh. Ang gusto ng Diyos, pumunta kayo sa promised land, a land of milk and honey, a better living, but not in Egypt, away outside of Egypt, which is called promised land, Canaan. Gusto ko, seek ye first the kingdom of God. Kasi nandiyan dyan lahat. Pero lumakad kayo ng may kabanalan. May prerequisite eh. Seek ye first the kingdom of God. Pero dapat may dinodomain kayo. Anong unang-una? Disiplina. Sarili mo, kontrolin mo. Bakit ako susunod? Bakit ko gagawin to? At isik mo yung book of law. Nandiyan sa 316 yan. No? Ano, para ka makasunod ka sa gobyerno ng Diyos, dapat alam mo kung ano yung mga karapatan mo at ano yung mga dapat mong hindi i-violate. Eh yung iba gusto lang yung all these things will be added unto you. Parang nag-i-slot machine eh. Wala pa. Chut. Antayin niya mag... Chut. Hindi eh. Sabi niya, and His righteousness and all these things. Kaya kung titignan mo yan doon, yung motivation ng mga tao sa panahon ni Kristo at motivation ng panahon nilang ng Mosaic period, the same eh. Kaya sabi niya ganyan, hindi lahat ng napalaya o hindi na lahat ng nakikinig at hindi lahat ng nagnanais naging matagumpay. Yung iba nagpaiwan, yung iba naman tinamad, yung iba gusto nang bumalik sa Egypt during their journey. Kaya nga sabi natin, life is a journey. Nagrereklamo, wala pang konti. At ang alam nyo ba, ang travel time lang nila ay 40 days. Or 11 days. But it took 40 years. Pero 400 years silang slavery. Slave sila ng 358. And to be exact, or more, it goes up to 400 years. Slavery, nakita. Pero walang natutunan sa Egypt. Kaya sabi ng Lord, baka pag kinuha ko sila, matuto sila. Kasi, di ba, kukunin ko sila sa travel, kailangan magpo-process sila, magjo-journey sila. Pero ang ipapangako ko sa kanila, pag naging successful sila sa journey nila, at huwag nilang tignan yung journey nila. Kasi, di ba, ano dyan, hindi masaya yan. Minsan masaya, minsan hindi masaya. Pero papakita ko na sa inyo yung destinasyon nyo, yung promised land. At bakit yung dapat makita? Kaya nga nagkaroon ng Joshua eh. Di ba? Sige, Joshua, pumunta ka na doon. Mag-send ka ng 12 spies. Pero majority pa rin yung
Walang vision, di ba? Nakakita pa rin si Caleb. Sabi niya, lalaki nga nung ubas. Kaya nga, tignan nyo dun sa Bible, yung picture, pinangko nila, di ba? Ang lalaki siguro ng ubas yung kinuha nila grapes eh. Pero hindi nila kayang buhatin ng kamay, di ba? Ibig sabihin, ganun. Kasagana yung land na yun. Pero meron kang dapat pugsain doon. Ano mo yung mindset mo. Sabi po, ang lalaki. Para lang tayong tipaklong dyan. We are just like grasshopper. Pero yung dalawa, iba mindset. Kaya natin yan dahil sa atin ng Diyos. See, the mindset. Kaya ang problema ng Diyos, kaisipan ng bansang Israel at kaisipan din ng tao ngayon. Ang gustong mabago ng Diyos, ang kaisipan natin, bago ang kalagayan. Pero ang gusto nila ng bansang Israel at ng mga tao ngayon, mabago muna ang kalagayan na ayaw magpalit ng kaisipan. Kaya pabalik-balik at hindi makarating-rating. Pero may pangako ang Diyos. Ngayon, sinong may kasalanan? Dito, nangangahulugan lang ang number one problema ng Diyos, ang kaisipan ng tao, kaisipan ng bansang Israel. Ang kaisipan ng tao is greater than miracles. Tama? Sa dami ng ipinakitang milagro ng Diyos, nagpaulan ng palaka, nagpaulan ng mga dugo, ginawang dugo ang dagat, nagpaulan ng mga apoy. Nakita nila na may Diyos na totoo. Ilang beses nang nagpipreach at nakikita ng kanilang mga mata na may Diyos. Nagpakain, bumaba sa mana, nagreklamo, walang karne, nagpaulan ng pugo. Kaya dyan nauna yung mga street food eh. Yung kwek-kwek. Yan ang unang kwek-kwek. Itlog ng pugo, hindi yung itlog ng manok. Nilaga nila. Nilagay, may harina na ba nun? Yun ang problema. Kaisipan. They saw the hands of God, but they fail to see the way and the heart of God. Hands of God represent physical things, miracles, pagkain, pagpapagaling, trabaho, kaperahan. Kaya kung humingi sila, I want the hands of God. Gusto ko blessing, 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 blessing. But they forget to know the ways means the thought of God. Nandiyan pa ba kayo? O gusto nyo jumingel, isa-isa lang. Kaya humihinto ako, mag-download kayo. Try to meditate the Word of God. Bawal magturo dito. Ako ba yun? Naganto ba ako sa sitwasyon na ito? Kaya ba ako nandito magsisimba? Gusto ko lang makita ang hands of God? Kaya ba ako nandito? Kasi I'm only want the favor from the Lord? Pero habang yan ang number one motivational mo, yan ang mindset mo, still you will not see the ways and heart of God. Mananatiling sikreto sa iyo. Sapagkat God will show or tell His secret of heaven to those o to you, yung mga narito na nagsisikhay, walang tulog, nakikinig, but not to them. Na ayaw mamuhunan. Sige, doon na lang kayo. Oy, Pastor Boji, sabi mo na lang sa akin kung anong mga activities, ha? Relay nyo na lang. Makikinig na lang ako sa online.
At least, kahit, di ba, umubote ka sa online, di ba? Nakataas ang paa mo. Nanunod ka, wala kang respeto. Pag sinabing tumayo, di ba? Nasa loob ka ng CR, jumijingle ka. Comfort zone nyo yung online eh. Kaya nyo naman pumunta dito. Yung talagang wala, kung nandun ka sa ospital at nakabitin ng dalawang paa mo, okay yan. Pero yung aten ka lang ng id, ganun ka na lang, di ba? Ano yan, ano yan? Di ba? Habang gumigimik ka, nakikinig ka ng preaching, mananatili sa yung sikreto yan. Hindi mo makikita ang heart and ways of God. Pero patuloy kang hihingi ng, give me, give me. I want your hands. Kaya hindi ka makaalis-alis sa Egypt. Egypt represent stronghold. And the title of our message for today is Follow the Leader. Madaling tandaan yan. Kahit grade 4 ka, section 4, row 4, follow the leader. Yung mga nag-Girl Scout at nag-Boy Scout, madaling maunawaan. Bakit follow the leader? Eh parang pag si Pastor Boje ang nagutos, o si Kuya Obet, parang galit na galit eh. Akala nila, inaaway nyo kami. Pero ang Diyos hindi naman rumirekta eh. Dahil pag nagrumekta sa inyo, sunog kayo. Kabanalan ng Diyos. Tapos unrighteous ka, sunog ka. Eh kasi sinugo na eh. Aawayin pa eh. Masyado naman offending naman yung mga salita ng matabang bishop na yan. Si Kristo kahit anong galing mangaral, may naghudas pa rin eh. Wala sa galing. Nasa puso ng nakikinig. Tapos sisisihin mo yung mga nangangaral dito. At sakit magsalita niya. Kaya anong gusto mo? Bigyan kita ng ice cream? Ganto ang pakikipag-usap. Matigas ang ulo ng Israel eh, di ba? Tignan mo yung ginawa. Nung nakipag-usap si Moses, nainip, ilang days lang siya doon. Pinuntahan si Aaron, kapatid niya. Alam niya, assistant eh. Oy, Aaron, tagal ng kapatid mo doon. Inip na kami. Wala kaming maano dito, masambahan. Gumawa ka nga ng ribulto. Mangolekta tayo ng mga ginto, right? Gawin natin guyang, gawin natin ribulto. Di ba, gumawa sila ng hayop at doon sila nagkasamba-samba. Kaya pagbaba ni Moses, pagkakita niya, talaga itong mga to. Binataw niya nung 10 Commandments nung nakakalagay sa... Walang magawa si Aaron kasi bubugbugin siya, di ba? Ikaw muna, upakan ka namin. Excuse my language, ha? Online pala tayo. Alam ko, nagkukwentuhan lang tayo dyan sa cafe yan. Sabi niya, pag hindi ka sumunod sa amin, ha? Kinolekta ngayon, gumawa. Ganon katindi ang tao. Gusto laging may nakikita. No? Nakikita nila, kaya gusto nila, ribulto, gusto nila. Kaya dyan lumabas si King Saul. Bigyan mo kami, ayaw namin yung Diyos na mga spirito, yung mga human spirit, yung mga heavenlies. Ayaw namin yung mga ganyan. Ayaw namin lumakad by faith. Gusto namin lumakad by sight. Kaya sabi niya, katigasang ulo, si King Saul. Oh, ano nangyari? Hanggang ngayon, sa panahon ni Moses, ganun din. Hanggang ngayon. Pero walang umaten dito, amen? Walang ganun dito, amen? Eh tayo dito, kahit walang tulog, basta may gising, di ba? May yung iba, di ba? Babanggit ako ng sabi ni Pastor Jacob sa akin, sinundo ko kanina. Kita ko si ate, hindi ko na babanggitin. Sabi niya si Ate Angel, banggit ko tuloy. Nagmamap kagad. Magang-maga. Di ba? Kapatid yan.
Di bali ng ano, di ba? Yung iba, hindi umaten dito. O di bali ng tamad, di naman pagod. Ano gusto niyo? Hindi kayo pagod? Pero tamad kayo? O pagod kayo, hindi kayo tamad? Sabi sa Bible, ano yung sinasabi sa mga Bible? Ano sabi sa Bible? Huwag kayong sasagot. Ano sabi sa Bible? Huwag pakainin ng mga... Ba't mo ba kainin? Hindi na magigising yan. Walang purpose eh. Kaya yung buhay natin ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Kaya ang kala nila sa atin, di ba? Kingdom, kingdom. Kasi ang Diyos sa una pa lang, inunawa niya na, sige, ayaw makipagkita. Naghirang na lang siya ng isang leader, di ba? Pero yung leader na yon, made in Japan yun. Original. Hindi made in China. O sige, kausapin mo. Ayaw makipag-usap ng mga tao sa akin eh. Pero bari mo sandals mo, banal yan, ganito sabihin mo, gantong sabihin mo. Eh ngayon, ang problema kung ayaw nyo sundin yung leader. Kaya pag alis ko dito, magtatalaga ako na maglilista ng mga maingay at pasaway. Ang hirap sundin ng mga leader. Tama? Pero ba't may mga malalaking kingdom dyan? Ba't may mga malalaking mga kulto na mega miyembro? Eh kasi sumusunod sila sa leader. Wrong assignment nga lang. Amen? The question is, tayong nasa tamang pananampalataya, nahihirapan ba tayo sumunod kay Pastor Boji at sa mga leaders ng church na ito? O gusto niyong bumaba dito ang Diyos at masunog tayong lahat dito? Sino gustong masunog? Gusto niyong masunog o sumunod na kayo dun sa mga itinlaga ng Diyos dito? Pwede kayong sumagot dahil hindi naman nakukuha yan sa record. Leader lang ang katapat natin. Basta righteous leader. Amen? At yung sinisigaw natin dito, better living and better life, yan yung sinisigaw. Amen? Makaira, makinig ka dito. Kadededicate mo lang. Alam mo yung sigaw niya na yun? Amen! Ganun nga lang. Amen? O ngayon, bakit sinisigaw natin? Better living, better life. Ayun ang gusto ng Diyos eh. Huwag mo bigyan ng relihiyon. Naramdaman ng ayaw nila ng relihiyon. Baka kala nila relihiyon. O sige, maghihira lang ako ng leader. Makinig naman kayo sa mga leader nyo. Wala naman dito. Lahat kayo sumusunod. Amen? Kaya nga gumigising ng alas 3, nagmamap eh. Leader lang ang katapat nyo. Rightful leader. Pwede kayong rumekta, umapila, amen. Pero ang instruction, ang worship sa Diyos, ang instruction, nasa aral ni Kristo, nasa Bible. At kung ang itinuturo ng mga leader, wala sa aral, huwag kayo sumunod. Pero habang nasa aral, nasa Bible ang itinuturo niyan, sumunod kayo. Dahil sasabihin din sa iyo ng Diyos pag rumekta ka, sumunod ka doon kay Moses. Binigyan ko na ng instruction yan eh. Ang magliligtas sa inyo, yung letrang nakatitik, hindi yung bato. Amen? Love God above all. Love your neighbor. O wag yung kapitbahay nyo. Nagkaroon ng mindset, niligawan lahat ng kapitbahay. Walang nagpaliwanag eh. See? God is the same yesterday, today, and forever. Ang intention ng Diyos, napakaganda, no? Hindi nyo naman sinabi ng Diyos na pangakuha mo ng punta sa langit yan para sumunod sa akin. Hindi eh. Kundi ang ibibigay ko muna sa inyo, better living. Kasi kapag okay ang sikmura, okay ang kalagayan, masarap mag-isip. Tama? Pag kumukulo ang sikmura, abalang-abala.
sa mga bagay na material, ang tawag sa iyo dyan, pagano. Pag tinawag kang pagano, taong walang Diyos. Kaya doon sa Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi ng Diyos, huwag. Yun ang isang mga bagay na ipinagbabawal. Huwag kayong mabalisa. Kung ano ang inyong kakainin, dadamitin at iinumin. Tignan ninyo. Kinanta ng asin, masdan mo ang iyong kapaligiran. Diba? Tignan mo yung mga ibon. Pinakakain ng Diyos, hindi naghahasik at nagpupuri. Ang mga halaman, dinadamitan ng Diyos na mas maganda pa sa damit ni Solomon na pinakamayaman. Kayo pa kaya? Tapos sabi niya ganyan, ba't kayo mababalisa? Kundi unahin niyo ang aking kaharian. Better living, better life. At sabi niya, mga pagano ba kayo? Ba't kayo nababalisa? Ang mga taong may Diyos hindi nababalisa. Amen? Mabalisa ka kung pasaway ka at violator ka. Pero habang ikaw ay sumusunod na sa tamang alignment ka at ang lakad mo hindi pa 8-8, may kalalagyan ka sa Diyos. And what is the meaning of righteousness? Diba? Right alignment. And have a right relationship with the government of God, the King of Kings, Lord and Lords. Pag sinabing alignment, hindi baluktot. Hindi ka violator. Pwede kayong huminga 5 seconds. Alam nyo, nangungusap ang Diyos. Pinapatawa ko lang kayo kahit di kayo natatawa. Nangungusap. Sa akin, nangungusap eh. Wala nang buklatan ito. Dahaba sana nito. Ang habang sermon. Gusto nyo ng better living, better life? May hinirang na eh. Kaya dito may mga disiplina. Bakit kailangan sumunod tayo? Hindi tayo dapat nagkukontrahan. Isa lang ang kumontra dito. Mahirapan na. Ang sakit ng kalamnan ay damdam ng buong Mall of Asia. Layo pala na. Hindi. Ng buong katawan. Kaya nga nung sinisigaw, magkaisa. Doon tayo sa unity team. Walang politiko dito, wala akong binabanggit. Ha? Alam mo, anong nararamdaman nyo? God is talking to our hearts, right? Ang isa lang mindset ng Lord, isa lang naman ang gusto ko sa inyo eh. Nakita ko yung affliction, saka yung oppression. Pag sinabing oppression, wala kayong kakayahan ipagtanggol ng sarili nyo. Alipin kayo ng trabaho, alipin kayo ng maling mindset, wrong concept of religion, wrong concept of tradition. Gusto kayong palayain. Ano ang ibig sabihin ng oppression? Yung mga bagay na humihila sa'yo para hindi ka makapag-worship kay Lord. Yan ang Diyos-Diyosan mo. It's not only a literal o physical rebulto. Lahat ng inuuna mo, maliban sa Diyos, Diyos-Diyosan yan. Minamahina mo ang Diyos na siyang nagsusupply ng all your needs hindi according to the system of the world, but according to His riches and one more time, okay na. According, pag ang sistema mo, kinukuha mo sa world, isang balde lang yan, mahubos yan. Uhaw ka na naman. Gutom ka na naman. Andiyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Balik ka na naman sa Egypt. Kasi you only see the hands of God.
And Isaiah, 58:5, if not mistaken, my thought is higher than your thought, and my ways is higher than your ways. In Hosea 4:6, because people destroy, because lack of knowledge, because you rejected knowledge, I will rejected you. And what is the knowledge? I saw the affliction and oppression. I want to give you a better living. Go to the promised land. Come to me, all who you labor, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all past, future tense ng pangangailangan mo, and all these things will be added unto you as well. Simpleng mensahe, no? Pag di natin naintindihan to, lalagay na tayo ng interpreter dito. Gusto niyo pa bang pabain ng mga anghel? Parang mangaral? O okay ng tatay at mga pastor? Humihirang ang Diyos, totoong nagsusugo. Amen? Pero wala naman siyang sinabi kung payat yung isusugo niya at mataba. Kung anong height. Basta may susugo siya. Tao isusugo niya, hindi manok. Kasi kung manok din yung maintindihan. Kaya nga may nagtanong bakit kaya tao sumulat sa Bible? Ang sagot naman doon. Kung manok ba sumulat yan, maintindihan mo. Sino ba babasa? Tao o manok? O tao? Ba't gusto mo manok sumulat? Tao hirangin. Amen? Nagbago ba kaisipan ng Diyos? Hindi. Tayo nagbabago-bago Kaya kung ano man ang mga Egypt mo ngayon, tignan mo kung nasaan ka. Nasaan ka? Nasa kaharian ba ako ng Egypt o nasa kaharian ako ng kingdom? Kapag nasa kaharian ka ng Egypt, mag-isip ka. May mga isinugo, huwag ka nang mag-isip. Tignan mo yung nagnanalita, kung may chick siya, kung nagdidispal ko yan, kung anong napatunayan yan. Baka mamaya sunod kayo na sunod sa mga leader. Wala, hindi ko sinasabi yan. Pero ba't sinasabi ko? Sinasabi ko nga Pero Pastor JC, dinagdagan ko na isa Ha? Kasi Pastor JC, kaya nga hindi ko sinasabi. Pero sinasabi ko. Dinagdagan ko isa. Upgrade Kaya nga sinasabi ko Masaya to. Tatawa tayo rito. Matututo tayo rito. Hindi naman kailangan basa. Basa. Lalo na yung mga they muscle. Kung anong mga PhD degree holder. Wala naman nababago. Puro pakyut lang sa pulpito. Magtinda na lang kayo ng mga ice cream para ma-please nyo everybody. Ako, hindi ako magtitinda. Pastor ako Isinugo ako Pasalamat kayo. Kung hindi, pag Diyos ang brumekta sa atin, sunog tayo lahat dito. Kaya nga si Moses, di ba? Hindi pinahintulutan. Ganyan ka lang. Hubarin mo sandalyas mo. Di ba? Kausapin mo yung mga tao. Ngayon, baka makuha tayo sa pakiusap. Amen? Ilan lang naman tayo dito. Huwag na tayo magkontrahan, ha? Amen ba yun? Huwag na kayong magpalistang maiingay, ha? Kaya ako, this is the word of God for us today. I am the same yesterday, today and forever. Ang gusto ko talaga sa inyo, better living, hindi naman yung parang tutuwad-tuwad kayo dyan Bigyan ko muna kayo ng better living kasi maayos kayo doon. Dahil pag kita mo, when Jesus fed 5,000 people, nakita niya, nagkakagulo yung mga bulati sa sikmura ng mga tao. Pinakain niya muna, di ba? Huwag muna tayo mangaral.
Problema yan, di makikinig yan. Nag-aaway mga bulate sa tiyan yan. Gugutom yan. Siguro mga ano yung hapunan. O kaya sabi ni Pilot, kaisipan lupa sistema ng lupa. Paano natin alam niya yung needs, pero iba ang mindset niya. Sabi niya, Master, Jesus, pakainin muna natin to, pero saan tayo kukuha kaya ng pagkain? Kaya sabi ni Kristo, tignan mo to, kasakasama niya na yung si Jesus na nangangaral ng tungkol sa kingdom. Pero isip niya pa rin, mismo si Philip hindi na convert. Amen? Utak. Sistema pa rin ng word. Hindi kakasya yung 800 denaryo. 800 dinars. Salary for 8 months. Siguro 100 dinars per month. Hindi pa rin sabi ni Jesus. Sabi di ba doon, paraphrase. Kaya alam ni Jesus ang gagawin, pero sinubok niya. Kung may natutunan si Philip, nakasama niya palagi sa pangangaral ko. Kaya, for man, it is impossible, but with God, all things are. Matthew 19:26. With God. Without God, you can do nothing apart from me. But with God, all things are. But for men, it is. Dapat may Diyos ka. Dito ako magtatapos. Bala kay chapter 3. 18. Tayaan nyo to, ha? Okay lang naman magloto, basta huwag kayong tataya. Pakibasa nyo nga yan, tignan natin. Pakilakas nyo. Pwede naman dito, pangwakas na Itong conclusion natin. Amen. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him. Amen? Itong pagkakaiba ng mga taong with God at mga taong without God. Distinction, pagkakaiba. Ang mga taong may Diyos, nagsiserve sa Diyos. Ang mga walang Diyos, nagsiserve sa sanlibutan. Kung kayo nagsiserve sa Diyos, all things are possible. Kapag kayo ay nagsiserve sa world, all things are impossible. Let us pray. Shall we all stand?